Ito pa yung mga bibe. Ilang araw po ito? Anong kwan ito? Kailan ba nung Desire? 27 ng kwan, ng September na binaba namin. Ito po yan, no? Oo. Yung mga ito, peking kasama dam. ito, nauna ito. Sabay-sabay silang linagyan namin doon sa kwan, sitter. Pero nauna ito na lumabas, nahuli. Ito yung mga chicken. Opo. September 28. Wala pang isang buwan. September 6 nung kwan. September 6. Pinasok namin po sa sitter. I see. Tapos lumabas siya. Ito ang 28. Opo. Nauna ito na napisa, nahuli. 21 days kasi ito, pagka napisa na ito, 28 days. Mas matagal to. Opo, mas matagal ng isang linggo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tita ay, butit gusto niyo pang mag-alaga para naku, may exercise. Paano sir, ako lang naman nandito at saka yung kwan. Kami lang dalawa doon sa bata talaga. Ito may napisa na nga ito, hindi pa namin nakita. Mamaya namin titignan. Andyan sir. CCTV. Nakikita. Nakikita ba tayo ngayon? Oo. Gising na ba siya? Ay, nagising na yan. Kahit doon nakikita kayo kanina. Ito, pisano yata to. Ay, oo, inalis na. Inalis na ni Desiree na dyan. Ayan naman. May ilalabas, may pinasok kami nung 12. Ito ang pinasok namin nung 12, may marka. Lalaki. Peking duck po ito. Opo. Ayan ang naunang incubator. Maganda yan. Itong maliit. Opo. Tita. Itong red. So si tita ay 85? 86. 86 na po si tita. So liba-libangan na lang ito. Ito na lang liba. Laro-laro na lang. Butit natutunan nyo itong magpapisa, tita. Hanggang lang nung umpisa. Pagka nagkamali naman itong mga incubator, tinatawagan namin yung technician. Oo, hindi yung pinagkukunan namin. Okay. Tinuturo kami yung supplier. Kaya natututunan naman namin ang magpipindot yan. Ganyan na lang po. Simpleng-simple na lang sa inyo. Kumusta naman po kayo? Minsan, mabuti na lang ngayon at mayroon na si kumari ko. Siya tumutulog-tulog sa inyo. Sa mga alaga namin. Pero kung yung mga maglalagay ng mga igit dyan, ako at saka yung anak niya, kami lang tutulungan. Si tita po ay cancer survivor. Tita. Anong taon po yun? 1920. 1920? Ay! 2020. 2020 po. 2020. Naopera ako ng August 15, 2025. At least na nalampasan nyo. Hindi ko nga alam na ganun ang sakit ko. Walang symptoms. Wala kang nararamdaman. Wala naman akong nararamdaman.
Ang alam nga nila mga pamangkin ko, sir, hindi ko makakaya yun. Dahil yung ano nila, pero sabi naman yung doktor ko, kaya mo yan, Nay. Malakas ang resistensya mo, sabi yung doktor ko dito sa kwan dito. Ilan po ang pamangkin ninyo na inalagaan ninyo? Ay, marami sila, sir. Pero kwan, ang talagang inalagaan ko, si Ray. Si Silang Ray. magkakapatid. Oh. Pero ang nauna yung kapatid ko na nasa Alcala, lahat sila yun. Hanggat nagtapos sila sa gusto nilang course. Nakaalalay kayo. Sila si Ray, ganun din. Sabi nyo nga, lahat ng pagmamahal, lahat ng oras, lahat ng... Hindi ako nagdamot sa kanila. Oh. Lahat, basta kailangan nila noon, nagbibigay ko. Masaya na ako kahit ano lang. Pero lahat naman ng mga pamangkin ko, pare-parehas ang ano ko sa kanila, kaya lang iba yung talagang kasama mo sa bahay. Yung kasama mo, yung araw-araw mo kasama. So gising na si Sir Ray, kaya? Andyan. Yan na. Tawagan natin. Tawagan mo nga kung nakikita tayo. Oo. Kung Doon tayo sa ano? kanina kasi kinukul ko siya Oo, doon tayo, tita. sa kubo. Balik tayo sa kubo. Yan, kasama ko na si tita. Okay, salamat po. Nakadala kayo sa amin. Yes po, yes po. Ayan. So, Sir Ray, bigyan mo naman kami ng ano, ng konting background doon sa farming venture mo dito sa Urdaneta. Bakit niyo po naisipang mag-farming despite of nandyan kayo sa UK? Yun nga hong ano namin, parang retirement project po. Kasi na-inspire kami sa mga vlogs nyo na may ano din, parang may opportunity pong nakalaan din sa farming. So parang sinubukan lang ho namin ng sa poultry. Nag-umpisa ko kami sa Rhode Island Red at saka sa Peking Ducks. Peking Ducks, oo. At saka sa kambing. Pero sa kambing ho, hindi kami sinuwerte. Okay. Hindi nag-work yung kambing. Puro namatay. Pero dyan, parang nakita ko namin maganda yung namin dyan sa sa Rhode Island Red at saka Peking Duck. Bakit po sa dami-dami ng pwedeng i-venture livestock and poultry ang nagustuhan nyo? Kasi po parang mas madali silang i-replicate, padamihin, ganyan. So, pag in-incubate mo sila, mas madali silang mag-multiply. Sa Tita, magsalita ka rin. Pero parang lang ho yan parang hit and miss lang nung una. Tapos nawili na, tapos gustuhan namin, tapos bumili ho kami ng malaking incubator, ganyan. So ang bilis ho nilang dumami. Yung may nabasa ako na sinend mo sa akin na backgrounder Bakit sir? Bakit ano ba ang mission mo dito sa farming, sa farm? Ba't nyo ginagawa to? Kasi parang naano rin ho tayo nung panahon ng pandemic na hindi ho tayo makalabas noon. So, paano kung mangyari ulit ho yung ganong sitwasyon? So, kung wala tayong self-sufficiency, mahirapan ho ang mga tao. So, naisipan din ho namin yun. Self-sufficiency sa meat at saka sa eggs, ganyan. Bakit po R&D ang pangalan ng farm? Okay. So, R stands for Reynaldo po. At saka yung D sa aking partner po, si Delia. I see. Yun po. Kaya naisipan ho namin yan. Ano ang pangalan niya? Ano gusto nyo
gusto niyo mangyari sa farm? Parang learning, mga minention kayo, sir? Medyo malaki po yung aming vision dyan ho dyan. Gawin ho. Parang nakikita ko namin na parang pwede siyang gawing parang staycation, ganyan. Na ma-invite namin yung iba pang mga farmers para ma-inspire din ho sa aming experience na yung ganon, parang learning center din po. So, meron ho kaming pinapilot ho ngayon ng mga projects. Yung sa Black Soldier Fly. Talaga? Mag-Black Soldier Fly din kayo? Meron na ho kami doon. May mga larvae na. So, in the future, baka pagbalik ho ninyo mas maano na. Kasi sa sobrang mahal ho ngayon ng mga pagkain. Opo. So, at saka malaking bagay din ho yun sa sa ecology. Makakaano ho tayo sa mga waste material. Makakatulong po tayong ma-process sila at the same time magiging kapakipanabang sa ating mga poultry na mga Nakita niyo ba yung feature ko dati na native chicken na nagpapakain ng Black Soldier Fly sa Zamboanga? Opo. Yan po. Kaya nga ho na namin yan. Kinuha ho namin ng inspiration. Opo. Bakit po retirement? Magre-retire ka na ba soon, sir? Kasi kasi may tumatanda na ho tayo. Ilang taon na ho ba kayo? Magsi-60 na ho. Okay. Tanda na. Pero yung tiyahin ko 86 years old. Oo nga very supportive si tita. Opo. Tita. Malaking laking tulong ho sila talaga. Na hindi ko talaga nakukuha diyan sa sa edad ang ating passion sa farming. Okay. May gusto kong sabihin, tita. Sa ngayon, mabili na ngayon yung organic, kaya lang wala namang maraming nangingitlog. Ito naman Anyway, pag-usapan ho natin yan kasi mahabang na ho yan. Yung paglalagay kasi mahabang topic ho yan. Anyway, gusto kong kasi papasok na kami sa trabaho. Ngayon na? Alis na kayo? Anong oras na ba dyan? 6:10 po. 6:10. Okay, sir. Before ka umalis, sir, bigyan mo naman kami, sir, ng message kasi kakaiba rin yung kwento mo, na andyan ka pa sa UK, nagtatry kang mag-venture for retirement dito sa Pilipinas. Actually, nag-backread ako matagal na pala tayong nag-uusap. Tapos yung unang usapan natin, sabi ko nga sa'yo, pag wala ka rito, i-hold mo muna yung venture kasi medyo risky. Opo. Oo. Yun nga ho ang natin. Sabi nga ho nila, don't stop believing. Doon sa So, tiwala lang po. Tiwala lang po sa mga kasama. Tiwala sa pangarap na pwede. So, kasi pag wala ho tayong tiwala, yan ho, hindi ho natin maumpisahan yan. Okay. At maraming salamat, Sir Buddy, at nakapunta kayo dyan sa amin. Opo. Isang malaking karangalan ho sa amin na mga katulad namin na nag-uumpisa na ma-feature sa nyo. Opo. Malaking bagay ho yan. Sana marami pa kayong matulungan, Sir Buddy, ng mga tulad namin. De bali, sir, pag pwede mag-usap tayo offline kung ano yung mga observation na pwede kong i-share sa inyo. Kasi po, ang sabi ko, para makita nyo na ongoing ho ang ating dyan. Kasi sa totoo lang, parang na inferior ho, parang may inferiority complex po yung aming kasi yung kung i-compare natin sa mga napipicture nyo,
Malayong-malayo po kami doon sa mga ano nyo. Okay lang po yun. Lahat naman nag-uumpisa sa umpisa. Wala, wala naman nag-umpisa sa gitna. Opo, yun nga po. Yan, basta sabi ko nga, tuloy-tuloy lang. Apo. Tuloy-tuloy lang. Na ano. Kasi kahit pakonti-konti, maano din yan. Aangat din. Okay, salamat Sir Ray, iba lang ako, ano bang trabaho mo sa UK? Healthcare support worker po. Okay. So, galing po kami ng Barcelona. 18 years kami doon. Okay. Tapos lumipat po kami dito sa sa UK. So bago lang kayo sa UK? So, 5 years na po. Okay. Bago ho nag-pandemic, naka-ano kami dito. Kaya nga Nakalipat doon kayo. ho ako na-inspire na yung hindi ka makalabas noon nung pandemic. Kasi yun nga, may restrictions, may mga Kaya naisipan ko kailangan sa may mga resources na magtayo ng mga mga ganyan. Oo. Sir, last na lang sir, Okay na-mention mo rin na itong ginagawa mong farming ay parang tribute dun sa parents mo. Opo, kasi siyempre isa ring paalala na namin na tinutuloy-tuloy lang ho namin kasi parang naalala namin yung mga parents namin. Yung tatay ko namatay noong 1996. So, at saka yung nanay ko namatay recently, itong taon lang na ito, noong January. Kaya parang tribute na rin ho namin yan na na project sa kanila. Kaya tipo. Ayan. Sige Sir Ray, mukhang kailangan mo nang magbihis. Opo. Okay po. Kasi 7 o'clock, dapat na sa trabaho na po. Okay. Thank you so much for inviting us. Tapos mag-usap po tayo off-cam kung ano mga masasuggest ko doon sa nakita ko sa inyong farm. Okay. Maraming salamat po. Okay. Ayan. Much obliged. Thank you. Okay, Thank you so much, Sir Ray. Thank you po. Regards kay Ma'am Delia. Ma'am Delia. Hi, morning, Sir Buddy. Thank you. Salamat ng marami. Yes po, Okay. yes po. Thank you. Ingat po kayo sa biyahe. Okay, sir. Thank you. Bye-bye now. Apo. Sabi ng doktor ko, napabayaan mo sarili mo, nanay. Nasabi. Sabi niya, hindi naman doktor, kako ang problema ko lang kasi itong hindi ako nakakatulog kaya siguro bumaba ang immune system ko kako. Wala akong problema sa work ko dahil kayang-kaya naman yan. Sabi ko ganyan. Pero ang ko, itong hindi ako makakatulog. Kahit anong gawin ko, kaya pagkatanghali, kahit ganito na kumakain ako, sir, pagtapos akong kumain, pag inaantok na ako, ayan, mabuti meron ito. Kahit nakaupo akong ganyan, nakakaidlip ako anak, siguro mga 10 minutes. Kahit nakaupo ako, kahit doon sa loob, ganyan ako. Pero pagkagabi, kundi ang sabi ko, pag nananaginip ako, ayan, nakatulog ako. Pero kung hindi, wala. Laking pinagbago ang itsura ko ngayon. Mga 5 months lang na hindi, dahil yung itong doktor nga umupira sa akin, ang ganda na, mother. So, every 4 months ang check-up mo ngayon gawin natin ng every 6 months. Okay. Wala naman yan, ang lang yan, bumaba ang ng Immune system. immune system mo, ba't nagkaganyan? Ito, sinabi ko yung itong hindi ako makatulog. Mga trabaho ko, wala naman dahil hindi naman mabigat yan. Kasama ko naman si Kumari kung mga dyan sa bahay na hindi ko kaya. Ito lang problema ko, anak, yung hindi ako kakatulog. Kaya nagkaganito ang itsura ko. Hindi naman halata. Maganda pa rin. Kung kayo ang bago ninyong sa akin, pero yung mga dating Nakakakita. yung doktor ko nga sabi niya, nagtaka,
Ang laking pinagbago mo. Ang payat-payat mo, tignan mo, sabi niya. Pero, sige, noon, sir, ano bang kinakain mo na? Ba't ang mga, ano mo, parang lampas pa dito sa ano ang kinakain mo? Sabi ko, ito, vegetable, mga fruits. Kayang-kaya mo yan, sabi niya. Wala na yung sakit mo. Magaling ka na, sabi niya. Tita, ano ka naman sa audience natin? Anong mensahe mo doon sa, ayun, kagaya niyan, may pamangkin ka na sa UK, tapos tinutulungan mo siya rito para matupad yung pangarap niya magkaroon ng farm dito? Para sa akin lang, sir, parang ano ko lang yan. Tulong ko nga sa kanila, libangan ko rin ito. Dahil pagka gumagawa kami doon sa mga egg, mga chicken, pag tumatawag siya, yan, nakikita rin niya kami doon. CCTV. Kung sa amoy nga naman, ay, siyempre may naamoy kayo doon. Ano? Nakamas naman ako. Pinagtataka ko nga, tingnan nyo ito, nung naggugwantis ako, yung mga dala nila, dahil dami dyan, mga ano. Pag lumabas ako, ganyan. Pero walang ano yan, ang problema ko itong hindi ako makatulong kung bakit kaya. Yan talaga ang ano niya. Sabi naman yung iba, talagang ganyan ang umiidad. Kaya sabi yung mga pamangkin ko, pagka inaantok ka na, kahit anong ginagawa mo, ayan mo. I-idlip ka, sabi nila, yun na lang ginagawa ko. Ang ganda rin ng kwento ni Tita Bating, no? Nung kalakasan niya, hindi niya pinagdamot ang kalakasan, ang pagmamahal, ang pera, ang oras, lahat binigay mo sa mga pamangkin mo. At ngayon naman, hindi ka rin pinababayaan. Kahit yung mga pamangkin ko na nandoon sa South America, nagpunta sila dito, ganyan ginagawa namin. Kaya lang, ba't ganyan ang itsura mo? Parang yung nakikita namin sa profile mo, hindi ganyan ngayon, ibang-iba ka na. Sabi itong last na nagbakasyon yung isang pamangkin ko. Anong problema, auntie? Wala naman, wala akong problema. Ayan lang, di ako makatulog. Kaya sa ito, marami silang uuwi, yung kapatid niya. Sa December, uuwi. Maraming uuwi itong December. Pagtapos si Ray. Darating din? Darating din sa December? Katapusan ng January, sir. Okay. Yan, pagbalik ni Sir Ray, babalik kami doon sa farm para magkakwentuhan. Pagtapos yan, yung kapatid niyang bunso, silang lahat daw uuwi. Kaya yung inalagaan ko ng apo ko na panganay, kasi edad ng anak mo, dalaga pa rin siya. Dalaga pa rin siya hanggang ngayon. Kaya sabi niya, baka uuwi daw siya ngayon. Kasama din yung kanyang kwan, yung kanyang jowa. Para makita ko raw. Sabi niya. Iuwi niya para makita ko rin. Yun ang talagang inalagaan kong apo na mula nung pagkalabas ako na. Hanggang kinuha ang ina niya doon, ayaw niyang pumunta noon. Sa ngayon, mas malaki pa na sa akin. Alright, Tita. Thank you so much po. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito. Ganon din sa kay Madam, sa anak ninyo, saka sa Sir. Sana maulit pa ito. Ay, opo, maulit talaga. Kasi marami pa tayong susubaybayan. Doon sa improvement. At ikambas mo rin yung mga alaga namin na sana may bibili ang mga opo. para plug natin, Tita. Para hindi hindi ano ba yun? Hindi maano ang plano ng anak ko na si Ray. So ano ang mga binibenta nyo? Itlog, sisiw, ano pa mga binibenta nyo?
Ayan. Pero ang egg ngayon, sigurado pagka maraming nag-o-order sa... Sino pong kukontakin pag may mga gustong bumili? Si Tina Mare, sir. Yung Si Ma'am nakita Tina. si Tina, hindi kayo dumaan sa Oo, kanila. dumaan po kami. Opo. Yan, pinsan ni Re. Ayan. So, titingnan nyo lang po yung phone numbers dito sa baba ng video. Kung gusto nyong makontak sila Ma'am Tina para bumili ng itlog or ng sisiw. Nandun, nakalagay na rin sa Facebook na nakita ko. Again, Ma'am, maraming salamat po. Mas lalo pa akong magpasalamat sa inyo. Alright. Masayang-masaya kayong bisita. Si Madam mo. Okay. Sige po, thank you. Salamat. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.